Good evening po sa inyong lahat, saan mang dako kayo naroon. At atin pong pag-usapan ngayon ito pong pagkamatay nung ama ng Ateneo shooting suspect na si Chow. Ang kanya pong ama kanina ay binaril alas 6:30 ng umaga. Ayan po yung una natin pag-usapan mga kababayan. At ang sumunod ay pangalawa ay pag-usapan din po natin itong panukalang national budget na 5.2 trillion ay handa na pong isumiti ng gobyerno doon po sa Kongreso. Ayan po. At pangatlo, ito pong ating usapan ay ito pong si Winnie Monson ay nagsabi na sip-sip daw po si President BBM kay ex-President Duterte. Yan po yung ating pag-usapan. At bago natin pagpatuloy mga kababayan ay mangyaring para po sa ating mga kababayan na hindi pa po nakapag-subscribe sa ating YouTube channel ay mag-subscribe na po kayo at paki-like and share ang ating video at click na rin po ninyo yung notification bell para tuloy-tuloy naman yung updated kayo. At katulad nga po ng ating pag-usapan ngayon ay ito pong ama ng Ateneo shooting suspect na si Chow. Ang kanya pong ama ay binaril po kayo ng umaga, mga alas 6:30 kanina umaga po. So, dahil po sa incident iyan, ay nakita po natin na itong nangyayari dyan ay ngipin sa ngipin na at mata sa mata. Bagamat kung mayroon mang kaso na nagaganap dyan laban doon sa shooting suspect dyan sa Ateneo, ay obligasyon po ng pulisya yan na kakasuhan. Subalit, dito po sa nangyari sa kanyang ama na binaril po kayo ng umaga, ay yan po ay nangahulugan lamang na mata sa mata at ngipin sa ngipin ang kinalalabasan niyan. At nakita natin mga kababayan, kung mayroon mang hustisya na magaganap dyan, ay dala po ng pagkilos ng gobyerno. Pero sana po ay huwag naman daanin sa ilalagay yung batas sa kanilang mga kamay. Yan po yung nangyayari ngayon. Ang batas ay nilalagay sa sarili nilang mga kamay upang ipaghiganti. Ganun lang po ang ibig sabihin noon, mga kababayan. Kaya po natin ito tinatalakay sapagkat ito ay para po sa ating mga kapatid na Muslim dyan ay napakalungkot at napakasaklap na pangyayari ito sa pagkamatay noong ama noong suspect sa shooting incident yan po sa Ateneo. At sang-ayon na po dito sa report ng Inquirer, father of Ateneo shooting suspect shot dead in Basilan. Yan po yung sinasabi. The father of Dr. Chow Yumul, the suspect in the Ateneo Manila University shooting, was gunned down in Lamitan City, Basilan on Friday morning according to the police. Kaka-confirm lang ng Lamitan Police
na pinatay po iyong tatay ni Dr. Yumol kaninang mga around 6:30 to 7 a.m. Police Lieutenant Erin Mason, Officer in charge of the Regional Police Information Officer at the Bangsamoro Autonomous Region, told Inquirer .net over the phone. So diyan mga kababayan ay kinumpirma na ng Lamitan Police yung insidente na nangyari sa pagpatay sa ama ni Dr. Yumol, mga kababayan. At siyempre, ito pong pagyayaring ito ay tinaguriang mata sa mata, ngipin sa ngipin, sapagkat ang batas po ay inilagay na po sa sariling kamay. At sana naman po ay bigyan ninyo ng time ng ating batas na siyang magbibigay ng hustisya diyan sa Ateneo shooting incident. Yan po mga kababayan. Kaya kung ang mga pangyayaring ito ay magpapatuloy sa ating bayan, ay tila baga wala na pong hustisya. Lumalabas na wala na pong hustisya ang ating gobyerno, ang ating batas. Kaya po mga kababayan ay mahalaga ito kung bakit natin tinatalakay ito, sapagkat ito po ay hindi na po mabuti na nangyayari na yung batas ay ilalagay na sa sariling kamay. Pabayaan po natin yung batas ay siyang magpapasya tungkol po dito. Ay kung ganyan, nag-ubusan na kayo ng lahi, ay kahihiyan po yan sa ating gobyerno. Yan po. So hindi ko na po babasahin ang news. Lahat mga kababayan, pwede kinukuha lang po natin. Ito po ang mga mahalagang bagay na sinasabi dito sa balitang ito. Ang gamit po ng pamamaril ay kalibre 45. So 4 po ang tama ng biktima. At kasalukuyang inimbestigahan ngayon ng Lamitan Police ang pangyayari. So, samantala mga kabayan ay pag-usapan din po natin ito pong bagong panukalang budget sa susunod po na taon ng ating gobyerno, ating bagong administrasyon ni President Bongbong Marcos, sapagkat ang kasalukuyang budget po na ginagamit ngayon ng ating Pangulong Marcos ay ito pong budget pa po ito noong nakaraang taon ni ex-president Rodrigo Duterte. At ito pong panukalang batas na ito ay handa na pong isumite doon po sa Kongreso para po sa next year ay mahanda na po ang budget na ito para po sa ating administrasyon at lalo't higit sa ating mga departamento na ang pangunahing departamento dyan na binigyan po ng malaking budget ay ito pong DepEd under ni Vice President Inday Sara Duterte at iba pang mga ahensya, lalo na dyan po sa Armed Forces of the Philippines. Ang lahat kasing usapin mga kababayan tungkol po sa mga panukalang batas at lalo't higit itong bagong budget ay Kongreso po lahat ang maka-approve niyan. Yan po mga kababayan. Wala pong pwedeng mga panukala dyan na batas o budget na hindi po magdaan sa Kongreso. Kaya nakasalalay lagi ang Kongres at sa palagay ko naman ito ay aprubahan sapagkat majority ngayon yung ating mga congressmen dyan po sa Congress
na mag-aproba nito. Lalo na kung itong siyempre itong bagong House Speaker ay si pinsan po ni President BBM, si Martin Romualdez. Ayan po. So, dito mga kabayan ay nakikita natin na ang budget nito ay umaabot ng 5.2 trillion pesos ang budget nito mga kababayan. Na ito po ay nakatakdang isumiti doon po sa Congress. Kaya antabayanan po natin mga kababayan, ito pong mga susunod na magaganap dito sapagkat ready na po ito na isampa doon po sa Kongreso itong panukalang budget mga kababayan. Dito mga kababayan ay atin pong pakinggan itong report ng isang pahayagan tungkol po dyan. Hinahanap po natin. Ferdinand Marcos Jr. sa Palasyo ng Malacanang. Ayon kay Press Secretary Trixie Angeles, alas 9 ng umaga nang mag-umpisa pulong. Pangunahing agenda sa cabinet meeting ang panukalang 5.2 trillion pesos na 2023 national budget. Ayon kay Angeles, isusumite na ang panukalang budget sa Kongreso sa susunod na linggo. Pinakamalaking budget anya ang nakalaan para sa sektor ng edukasyon. Topmost, of course, is still the right sizing, but the same priorities hold true. The Constitution requires the biggest budgetary allocation for education, so it's still the same. Hindi po masyadong nagbago from last year. I would like to remind you that most of the budget was created by the last administration. Saklaw ng budget ang mga programa na may kinalaman sa kalusugan, social safety nets, infrastruktura at agrikultura. Kahapon sana July 28 nakatakda ang cabinet meeting. Subalit ipinagpaliban ito ni Pangulong Marcos dahil inuna muna ang pagbisita sa Vigan at Abra matapos ang magnitude 7 na lindol. Hindi naman matukoy ni Angeles kung magkanong budget ang nakalaan para sa COVID-19 response. Inaayos pa kasi anya hanggang sa ngayon ang panukalang budget. We don't have details kasi fine-tune. The presentation was for today so that the secretaries can fine-tune their particular budgets. It will be finalized and then submitted to Congress next week. Matatandaan na noong July 12, tinalakay na rin ng Pangulo sa cabinet meeting ang usapin sa pambansang budget. Nais kasi ng Pangulo na magkaroon ng inclusive economic recovery ang bansa para agad na lumago ang ekonomiya. Una na kasing pinadapa ang ekonomiya ng Pilipinas dahil sa pandemya sa COVID-19. Shona Yu, Radyo Inquirer, Bayang Nagtatanong, Mama Peg Nagpusi. So, yan po yung report ng Radio Inquirer mga kababayan. Para po sa panukalang budget sa susunod na taon, 5.2 trillion at nakahanda na po na isumiti doon po sa Congress ngayong susunod na araw. At samantala mga kabayan ay pag-usapan din natin itong sinabi ni Maring Winnie Munsod na nagsabi na sip-sip daw po si President BBM kay ex-President Rodrigo Duterte. Ano? Yan po yung ating katlong pag-usapan mga kababayan. At alam ninyo, ito pong sinabi ni Maring Winnie mga kababayan, Aling Winnie ay Munsod ay tila baga binaliktad at talagang malinaw po na
ika nga pag-atake ng mga remnants ng mga dilawan, mga kababayan. Kasi nga nakita nila na napakaganda ng relasyon between ex-President Rodrigo Duterte at President Bongbong Marcos. So maganda po yung relasyon, mga kababayan. Kaya yan po yung nakikita nila na kakaiba sa lahat sa mga ibang mga administrasyon na lumipas ay hindi po maganda. Ito ngayon po, mga kababayan, ay maganda ang samahan, ang ugnayan, lalo na doon sa transition of power anong panahon ng inauguration, mga kababayan. Ito po ay sinabi ni Aring Winnie, hindi po talaga natin mapagkakailayan na isang uri ng pagtutol ng mga kritisismo ay dyan po sa pamahalaan ni Pangulong Marcos. Kaya nakita nila kasi na itong si President Bongbong Marcos ay maganda yung kanilang samahan ni Pangulong Duterte. Kaya siguro napuna nila ito dahil hindi po nangyayari ito sa mga nakaraang administrasyon. At saka, ano ba ang ika nga pagsisipsipan pa ni Pangulong Marcos doon kay ex-President Duterte? Wala na po si Pudir si Duterte, mga kababayan. Ano pa ang pagsisipsipan niya? Maniwala ako na sabihin ni Aling Winnie na sip-sip si President Marcos kay Duterte, kung nakapwesto si President Duterte, wala na po bumaba na sa pwesto. Tingnan ninyo yung ibig sabihin niyan, mga kababayan. So Manilaw na itong remnants ng mga dilawan ay paminsan-minsan ay nagpapakawala din naman ng mga atake. Yan po yung nakikita ko dyan. Wala na po yan. Wala na pong silbi at wala na pong pagsisipsipan si Pangulong Marcos. Wala na pong power si President Rodrigo Duterte. Hindi po totoo yan. At alam ninyo, Aling Winnie, hindi mo ba alam na ang Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ay gustong-gusto ng mga Pilipino at tuwang-tuwa ang mga majority ng mga Pilipino na siya ang nakaupo ngayon? Hindi niyo po ba napapansin yon? Ako po, para sa akin, ay napapansin ko po yan. Sa aking paglilibot hanggang Visayas, sa mga lugar dito sa Luzon, ay nakikita ko ang mga Pilipino na tuwang-tuwa sila na ang Pangulong Bongbong Marcos ang siyang nakaupo. Kaya tama po ang sinabi ni Pangulong Bongbong Marcos na unity, pagkakaisa. Nakita niyo ba ngayon ang nangyari dyan sa 7.3 lindol dyan sa Abra, mga kababayan? Tuwang-tuwa po yung mga Pilipino na nakikita mismo yung pagtutulungan ng mga Pilipino, pagkakaisa, at lalo't higit sa ating Pangulong Marcos na napakabilis po umaksyon sa kanyang pagkilos laban po, responde laban po dyan sa lindol na nangyayari kahapon ng umaga, mga kababayan. Yan po yun. Ang mga Pilipino ay tuwang-tuwa sa ating Pangulong Marcos. Yan po yung napakahalaga niyan. Kaya huwag po tayo maniniwala, mga kababayan, dyan po sa mga remnants. Remnants ang tawag ko dyan sa mga yan sapagkat sila ay pakaunti na lang. Remnant ng mga dilawan ay hindi na
epektibo yung mga patutsada nila dyan. Hindi po tutuyang sisip-sip sapagkat wala na pong pagsisip-sipan ng Pangulong Marcos kay President Duterte. Ang ating dating Pangulong Duterte ay wala na po sa puder. Yan po. So, yan ang ating puna doon po sa statement ni Maring Winnie, mga kababayan, na nagsusumip-sip daw po. Wala pong katotohanan yan. So, at samantala mga kababayan ay dyan lang muna ang ating video. At hanggang susunod po na video natin at huwag po niyong kalimutan na i-like at subscribe yung ating video. At ako po ay nagpapasalamat sa inyo ang suporta sa ating channel. At magkita-kita po tayo hanggang susunod po natin na video. God bless to you all.